Hi, this is Mark. Hi, this is Enzo. And this is the Pinoy Breed Podcast. This episode is special. And Siyempre, because Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year. 2025 na. Yun. So, ang episode na to ay special dahil meron tayong mga kasama. At nakikita nyo naman, 3 yung baso namin naka-display dito. So, ayun. Pre, sino bang mga kasama natin ngayon? Bali kasi, syempre, nung nandun na yung natin, video natin, may mga nanonood sa video natin, yung isang kaibigan natin, nag-message sa atin. Okay. And gusto rin niyang maging part sa Maging goal. bahagi. Sa goal natin na, magkaroon ng ideas yung mga kapwa natin na Filipino na, nasa Pilipinas, gusto makarating dito, yung buhay-buhay dito. Gusto niya rin ikwento kasi maganda din yung interesting yung kanyang Kasi nung story. tinignan ko rin yung background syempre before naman natin sila papuntahin dito yung mga possible guests natin, binabasa ko yung background. Napaka-interesting din pre nung baka maiyak nga ako eh. Malamang. Tingnan natin. Sige pre, ano ba ang pangalan ng guest natin? Pangunahan mo na. Sabihin ko muna kung anong trabaho. Sige. Yeah. Dati siyang admin officer sa Pilipinas and dati rin siya nagtuturo sa college. Yan. Parang may common denominator tayo. Parang nabasa ko parang psychology rin ata ito. Tanungin natin siya. Okay, so ang pangalan niya ay nandito sa ating kodi ko si Druzelo Alco Ayon. Yan. Siya Batang magiging Cavite guest yan. natin. Batang Cavite rin, no? Yun. Ang nickname niya is Drew. So, tatawagin natin siyang paring Drew. Drew. Gabi. Yeah. Okay. So, imamagicin ko na lang na nandito Magicin na siya. na natin. Okay. 1, 2, 3. Oh, pre! Kamusta? Thank you. Ayos, Happy New Year sa inyo, paring Mark at saka paring Enzo. So, Yun. Happy New Year. Happy New Year sa inyo. Welcome sa aming crib, sa aming studio. Thank you so much sa pag-invite sa akin. Actually, nung napanood ko yung inyong videos na sinend ni paring Enzo, natuwa ako. Yung una kong naramdaman is natuwa ako kasi meron palang ganito dapat talaga na makapag-inspire ng mga Pilipino na gustong makarating. Hindi lang dito sa Nakakataba naman ng puso yung pre. Oo. Yun naman talaga ang natin, goal natin. So, yun yung una ko naramdaman. And then, nung napanood ko yun, sabi ko kay parang Enzo, pare, baka pwede akong mag-share. Kahit konti lang. Kasi, yun naman talaga ang purpose ng natin. Oo. Gano'n naman tayo eh. Maganda yung nakakapag-share ka. Buti nga kahit malamig natuloy ka. Oo. Lamig. In-invite ko rin ang asawa ko. Sabi ko sa asawa ko, let's go to Brighton once in a while. Kasi hindi lang naman para mag-holiday yung ipupunta natin doon. To si Enzo at saka ikaw, parang Mark. So with the purpose na. Oo. Para din makapag-share. Start of the new year. Start right. Yes. Para lang alam ng iba, ang binyahe ni Drew ay hindi madali. Saan ka galing? Sabihin mo sa kanila. So, galing pa ako ng East Midlands. So, sa town ng Loughborough. So, yung effort para lang 4 na oras na nagbiyahe kami. Mahaba. Macy's. So, by train yan. by train. Okay. So, exciting kasi every time na pupunta ako dito sa Brighton, parang bumabalik na rin ako ng Pilipinas talaga. Kasi, andito may kaibigan. kaibigan no? Oo, may kaibigan eh. Siya na yung tinuturing ko dito na kamag-anak talaga. Magkaiba kami ng apelido, pero by heart, yun yung attachment namin talaga. Since nasa Pilipinas pa kami. So pare, ngayon dito, nasa ibang bansa tayo pare-pareho. So lahat tayong mga Pilipino dito, dapat magkakapatid na. Kasi against all odds tayo dapat di ba? Tama ka doon. Diba? Tayo lang din. Tayo lang din naman talaga eh. Wag nang maghilahan pababa, no? Maghahasa na lang tayo. Support pataas. Yeah, one love. One love lang tayo. Yan ang goal namin dito, Pilipino tayo. Kaya, sama tayo. na-inspire ako dun sa ginagawa niyong dalawa. Sabi ko, why not na makapag-share ako kahit 15-20 minutes na nangyari sa akin bago ako at habang nandito na ako.
Okay, sige, ganito. Simulan Sige. na natin. Wag na natin patagalin yung Sige. paring Drew. Una, gusto namin malaman paano ka nagka-idea or paano ka nag-decide pumunta rito. Kung paano ka nag-apply, pwede mo i-share ba sa amin yan? Oo, sige. So, nag-start to year 2021. Think September 11. September 11. Sa pagkakatanda ko. Kasi, may isang kaibigan na nag-send ng link ng isang agency sa Pilipinas na nagsesend ng mga healthcare workers, senior healthcare workers and nurses dito sa UK. Iba to kasi ang usually na alam namin sa pagkakaalam namin, ang madalas talagang mga nurses Oo. Yeah, oo. mostly nurses. Ang healthcare assistants parang medyo mahirap. Kasi Alam mo, sa totoo lang, wala akong idea dyan. Ang akala ko dati, caregivers di ba? Yung mga healthcare, hindi ko alam na ang caregiver, pwede pala. ang caregiver kasi sa pagkakaalam ko, para bang sa family ka or a private. Di ba? Parang mostly family ka ang okay. nag-hire sa'yo para alagaan yung kapamilya nila, Family nila. family nila. Pero ito medyo iba. So, yun agency sa Pilipinas. Oo, agency siya sa Iloilo. Base siya sa Iloilo. Pero, ang naging process ng application namin is through online. Lahat online. Maliban lang sa pagkuha ng IELTS and pag ng UKVI para sa visa. Application at saka yung medical. Which is yung x-ray. So, yun lang. The rest, pure online. Sending requirements, sending lahat. Through online. Pero pare, maputol lang kita. So sabi mo kanina nag-send sa'yo ng link. Pero before that, nagpaplano ka ba talaga mag-ibang bansa? Actually, wala na rin kasi 36 years old ako that time. Then, lagi naman kami nag-usap ni Mrs. about in the future. Sabi ko, hindi na ako makasabay dun sa mga circle of ko. Kasi, nasa government din naman ako. Though, yung iba kasi, nasa line sila ng armed forces. Yung iba nasa private. And then, siya, nandito nga. So, hindi ko alam kung ano yung skill set na meron talaga ako. Dahil... Pero maganda ng work mo Maganda ng work mo sa Pilipinas, di ba? Masasabi ko rin naman na maganda at saka masaya. Nag-enjoy kasi ako noon time na yan dahil nakapag-provide ako. Yun yung main goal ko It doesn't matter kung magkano yung kinikita ko as long as naipo-provide ko yung kailangan ng misis ko at saka nung nanay ko. Dahil that time, dahil ako yung youngest, so yung sole responsibility ng nanay di na sa akin napunta. Dahil pag-look after sa nanay. Ako yung naglo-look after sa kanya nung time na kailangan niya. Dahil ako yung bunso. So, sabi ko sa misis ko, kung aalis ako ng Pilipinas, gusto ko yung makakasama kita. Ayoko yung, halimbawa, sa Middle East, katrabaho ng 2 years, then uuwi after a year. And then, uuwi again after 1 year. So, hindi ko kaya yun. Kasi, palibasa, yung attachment ko sa magulang ko, at saka sa misis ko ngayon, is very strong. Ayoko yung nababalitaan na may nangyayari sa nag-abroad or dun sa naiwan na nag-abroad. So, yun yung iniiwasan ko dahil kahit umiwas ka, sabi nga nila, kahit umiwas ka, may pupunta. Ayoko maging issue yung trust sa amin dalawa. Well, actually, yan naman talagang struggles na bawat OFW, mga Pilipino na nagtatrabaho, na nagplano at nakapunta ng ibang bansa. Yan naman talaga lagi ang nasa isipan. So, to cut it short, sabi ko, either pupunta ako, halimbawa, sa Australia, Canada, and then UK. Sabi niya, ikaw, sabi, kasi yung asawa ko naman, ex-abroad din, meron na siyang idea. Sabi ko, ako walang idea. Hindi ko alam kung ano yung itsura, ano yung lugar, everything, wala akong idea. So, parang, hindi namin talaga napag-usapan na seryoso yun. Until yun nga, may nag-send sa akin ng link. And then, that time, nung sinend niya, parang ako lang yata yung nagkaroon ng interest na mag-send ng application. Ng application. Di, sige, gumawa ko ng cover letter, inayos ko yung CV ko. Without any background experience sa pagiging healthcare assistant or
senior healthcare worker. Mhm. So, nag-search lang ako ano yung ginagawa ng isang senior healthcare worker dito sa UK. And then, inedit ko yung cover letter ko. Mhm. Tapos yun na, sinend ko. Kinabukasan, tinawagan ako. May interview kayo next day. Agad-agad. Ang bilis, Oo. no? Ang bilis. Oo, Ang bilis, agad. Ang bilis. As in, nagulat ako. Hindi ko sinasabi sa aking asawa dahil ayokong mabigla siya. Ayoko na nilihim ko. Mm. Tapos yung kaibigan ko, chinat ko agad. Sabi ko, pre, I'm so excited kasi nireplyan ako. Interview Tapos ka. yung kaibigan ko naman, Positive siya lagi, agad, siya lagi nagpupusahan na pre, ang gagawin mo, sige lang, chill ka lang. So every time na may nangyayari sa akin during my application hanggang nandito na ako, yung kaibigan ko na yun ang lagi kong kausap at lagi nagbibigay sa akin. Ito ng pre, advice. bago mo ituloy yung pagpunta mo rito, meron kasi laging $1 million questions dyan eh. Ako, pati yung ibang nanonood nanonood sa atin. May binayaran ka ba? Kasi usually, di ba, kapag Sa mag-ibang agency. bansa ka, may agency na Oo nga, gasikaso, may babayaran ka, di ba? Ang natatandaan ko lang na binayaran ko sa kanila is yung sinabi nila na processing fee, which is like Around, sa peso yata yun nasa mga 25,000. well, mababa yun, ha? Pero Magkano? wala na. So, 25? 25,000. Parang $500 yung nila sa amin. 500. Right straight Yung- after nung Yung na. binayaran mo na ba yun? Ni-refund ba sa'yo nung nakapunta ka na dito? Hindi. Doon na talaga si agency Talagang na nagasigas. processing fee yun. That's fine. Okay. Though, dahil first time kong mag-abroad, nag-apply ng ganitong trabaho, wala akong idea ng kasi sabi ko lang naman, isusugal ko to, kung ano mangyayari, at least tinry ko. Kasi ito na yun wala naman ako ibang alam na skills sa sarili ko, like sa mga kaibigan ko, meron sila mga technical skills, magaling sila sa kagaya ng ginagawa nyo, yung mga porte nyo, alam ninyo. Ako, parang nandoon pa rin ako sa stage na, ano ba talaga, hinahanap ko lang. Okay na ba ako sa komportableng gobyernong trabaho? Kahit hindi ganun kalaki sweldo? Okay na ba ako dun sa every Saturday and Friday, nagtuturo ako sa school? Dumating yon. Sabi ko, sige, subukan natin. Walang isang iglap, nagbago lahat sa akin, pero hindi ganun kadali. Okay. Okay. Nasabi mo hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Ang Pero follow-up, yun ang tanong dyan. ang follow-up question ko dyan, before ka mapunta rito, meron ka bang any struggles o pinagdaanan bago ka umalis? Kasi para sa akin, siguro ang hulaan ko, ang pinakaunang struggles dyan, paano mo iiwanan yung pamilya mo? Which is Tama. na first time mo Lalo mag-ibang kung may bansa. asawa ka. Same din Bigat sa akin yan. yun eh. So yun yung tanong ko, naka-experience ka ba nun or meron pang iba? Yun yung una talaga na ilagi kong iniisip. Yung, Tinitimbang mo yun, no? Oo, tinitimbang ko yun. Pero dahil nga very supportive yung aking asawa, ang sabi niya lang sa akin, basta may tiwala ako sa'yo. Yun ang word na sinabi niya sa akin. Babaero ka ata eh. Hindi naman. Joke lang. Parang wala namang nag-claim. Sabi ko lagi sa asawa ko, itong itsurang tong hindi na yata pag ano pa. So, yun. Bukod doon sa asawa ko, tsaka yun nga sa magulang ko, ang dami. Siguro, mapag-uusapan natin yun unti-unti. Pero, bukod sa asawa, sa magulang, yung aking papeles. Yung pasaporte ko ay paso. So, ibig sabihin, teka lang, nag-apply ka ng trabaho sa abroad nang wala kang passport. Actually, meron siya, pero ano siya? Expired na. Expired na data, for pre. Okay. 10 years. So, ibig sabihin, hindi ka talaga ready sa Hindi, pag-apply. as in walang ready. Nung in-apply mo yun, nag-send ka ng application, hindi mo naalala na expired yung passport mo. Hindi. Kasi nga, Okay. Matindi. ganun ako parang inaasa ko Bahala na. Oo. Kasi gayo kaibigan ko, Ah. pre, alam ko naman yung capacity mo, alam ko yung diskarte mo, marunong ka, kaya naniniwala ako na kaya mo. Kakaiba to. Kasi ako pag may mga plano akong ganyan,
Major. Passport ko, yung mga requirements ko, kailangan mga Ready, siguro, di ba? Ready. diploma, red ribbon, ano pa man yan, di ba? Totoo yan, totoo yan. Pwede dapat Pare, ganun din yan sa akin. Lagi niya sinasabi, pare, dito hindi pwede yung sige-sige, bala na. Kailangan dito naka-arrange lahat. Pero nung nag-apply ako, wala. Paso Wala. yung aking passport. At nahirapan pa akong kumuha ng ng slot para ma-renew. Ang sabi sa akin ng agency, pare, are you ready to go here in UK in 3 months? Or like December. Okay, ang bilis. So sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Paso, ang hirap kumuha ng online. Nag-apply ka ng September, papaliparan ka ng December. Oo. Ang bilis, ang bilis na na. Yun ang promise nila sa amin. Kaya talagang na-rattle ako nun. Sabi, ano yan, agency yan? Ano bang So agency? yung agency namin is yung BMB. BMB. Yes, BMB. As in boy. Oo. BMB, isa lang pangalan ng BMB. Palabasin nga natin yan Try dyan. natin. Dito, Palabasin palabasin natin mo yung yun. website. Search Hanapin natin natin yan. yung Sige, website. sige. Legit po siya. So nagsasend siya ng mga senior healthcare workers at saka nurses all over UK. Hindi lang doon sa Loughborough. Meron din sila dito sa Eastbourne. All over, meron Okay. sila. Oo. Pero ito, private to, ha? Oo, Yan. private. Okay, okay. Private yan. Hindi sige. sa government or hindi sa NHS. Di ba tayo makakuha ng porsyento dyan? Ako, Malay natin, di ba? natin. Hindi No? natin Hindi natin masasabi. masabi. Hindi Oo. natin masasabi. Okay. Actually, napakababait ng mga staff ng agency ng BMB. Talagang yung caseworker ang tawag nila doon, yung naghahawak ng papeles namin, tutulungan ka talaga nila. So, after ko na-receive yung kanilang email na, Sir Drew, nakapasa ka sa interview, you need to send, after a day, kasi ang nag-interview sa amin nun yung mismong may-ari ng agency. Hindi ko na siguro pwedeng sabihin, no? Okay lang na. No? Okay lang, okay lang. Si Ma'am Brenda, si Ma'am Brenda Hi, Ma'am Bryden. Brenda. Hello, Ma'am Hi, Brenda. Ma'am Brenda. Without you, wala ako. Hindi ko natatamasa yung mga bagay na meron ako ngayon. Well, basta legal na agency. Yes. Nakakatulong. Opo. Okay. Legal po. May bayad, of course, natural, may process. Well, Eh, business yun. nila yun. Business Siyempre. yun eh. Oo. Pero basta legal, Walang nakakatulong problema. salute po sa inyo. Okay. Yun. So, Ma'am Brenda, thank you. Tsaka kay Sir Aaron, yung anak niya. So, napaka-hands-on nila. Mula sa airport ng Pilipinas, may staff na May staff na mag-assist. nag-assist. Oo. And then, hanggang dumating ka sa airport, mismong may-ari ng agency ang sasalubong sa inyo at anak ng agency. So, dadaling kayo sa lugar kung saan kayo mag-stay. Pero balik muna tayo doon sa struggle. So, passport. So, in a month, nakapag-renew ako October 8. October 8 na renew mo. Na-renew. Oh, wow. So, 10 Okay. years. So, Buti may slot. Ang bilis, ah. oo, kasi sabi ko sa misis ko, ang sabi nila, kailangan pagka maghanap ka ng slot, madaling araw daw. So, nagising kami ni misis ng 3 a.m. Wow. Tapos, papasok pa ako nun sa trabaho ko sa Imus, Cavite. Kasi meron kaming... Kasi nightmare sa Pilipinas yan. Magpabook Oo. ng sa Oh, passport. kahit naman ako, na-experience ko yan. experience Grabe, ko yan. Pero, nightmare yan. ewan ko kung legal yun kasi may na-experience ako dyan na merong agency na tutulungan kang makahanap ng slot pero you have to pay extra. Pero sa akin, Okay. hindi naman Isang kasi Pasay. sa mismong kami, site, book ng appointment. And then, hindi ito sa Cavite, hindi ito sa Manila. Saan San pa Pablo, Laguna. Sa Doon Laguna pa kayo? ka dumaan. Oo. Kasi doon merong available Doon slot. ang meron slot na malapit sa amin, Cavite. So, kabibili ko lang na second hand na sasakyan, Toyota 1989 sa aking kaibigan din, paring Carlo. So, binili ko sa kanya. Sabi niya, para matutong ako mag-drive kasi hindi ako marunong mag-drive. Nahiya akong makigamit sa mga kakilala ko kasi siyempre, pagka nagasgasan mo yun. So, ang ginawa ko, sa pinsan ko yung inaya ko, sabi ko, Kuya, ipag-drive mo ako sa Laguna dahil mayroon akong appointment ng passport. Sabi niya, sige. Pero, bago kami pumunta dun sa appointment, dumadaan muna kami dun kay Padre Pio na simbahan sa Laguna ba, Batangas. So, every time, pagpunta, simba,
Tapos pagkapabalik na, simba ulit kami. Lagi nang dasal ako ng dasal, pare. Na ano. Yun ang pinangahawakan ko. Dasal ako ng dasal. Lahat ng mga ginagawa ko sa buhay, ipinagdadasal ko. So, yun. After nun, in-schedule kami ng IELTS. So, unang struggle mo, passport. Check na. Okay Check na. na. Oh. Next. So, IELTS. First time akong kukuha ng ganong examinations. Dahil ako talaga hindi ako confident sa sarili ko na may mga naipapasa ako ng mga ganong examination. Kasi civil service yan, nahihirapan ako dyan. Ano pa ba? Siguro kung yung board exam siguro ng course namin meron, baka hindi rin ako nakapasa. Nandun ako sa gitna. Nasa gitna lagi ako. Lagi ko sinasabi ako yung mediocre. Basta nga sabi niya, basta 75 pataas, Oo, pwede na yan. Basta pasa. Totoo yan. Oo, totoo yan. Ipasa mo lang, okay na Yan. Dito, ganun. Pagpasa-pasa yan. Yun Regardless. yung, ewan ko, nung bata kasi ako, yun yung naging pamantayan ko dahil yung mga magulang ko, hindi naman sila talagang matataas ang estado sa buhay. Ang hadlang nila, makatapos ka ng pag-aaral, okay na yun. Yung labis, parang hindi mo na rin naman Kailangan. oh, yun. Parang ganun ng ano nila. So, IELTS, sabi ko sa kaibigan ko dito, pre, ano bang kailangan ko? Magre-review pa ba center ako? Sabi niya, hindi na, wag na. Kayang-kaya mo yan. Yung pambobola mo nung naging HR ka tayo, HR kami. Parehas kami ng pat. Ang galing ko mga convince, no? Mag-build ng confidence. Oo. Huwag na mag-review. Yung kanyang persuasion sa akin nun, kaya mo yan, pre. Huwag kang mag-alala. So, kumuha kami. A1 skills yung kinuha ko nung una. Yung speaking lang. So, after a week, lumabas. Pasado. Dito ang tawa naman ako kasi okay na, makakaabante na ako. And then tumawag yung agency, sir, mali po yung nakuha yung exam. Kailangan po ay yung Academic. Yung merong 4 na Panibagong problema na naman. Oo. Okay lang sana yung dalawa na yung naging stress ko nun eh. Paano ko ipapasa ulit yun? 4 na meron listening. 4 na category. Oo, category. 4 na category. Tapos pangalawa, yung pagbiyahe kasi maaga eh. Hindi ka dapat malalate. Saan ba kinukuha yan? Doon kami sa Marco Polo sa Taguig. Taguig. Sa likod. Taguig hindi. Sa likod yun ng Robinson's Amita? hindi, yung papuntang Green Hills. Di ba Green Hills pa kaliwa? No. Robinson, sa likod Galleria? Oo, yun. Galleria. So, sa likod pa nun. Eh, buti naman si Mrs. Alam niya yung lugar na yun. Ang sabi niya, mag-stay na lang kaya tayo dun sa amin, sa San Mateo. Sabi ko, hindi na. Umalis na lang tayo ng maga from Cavite. Aabot naman tayo dun. Kasi MRT naman tayo eh. Pagbaba natin ng MRT station, alakarin na lang namin sa likod. So, yung pangalawang beses, yun na. Di ba? Nagtanong na ako sa yun, pre. Ang ginawa niya, pre, kunin mo yung mga reviewer ko sa bahay nung nagkuha rin siya ng IELTS. Mas mataas lang yung niya, score na kailangan. Sa amin naman. Hindi mo masyado, ayos lang. Pero nakita ko yung score niya. Ito lagi nagsasabi sa'yo, parang kaya mo yan. Huwag ka nang mag-review center. Instead, magbasa ka na lang or manood ka ng YouTube. Baka lang ma-misinterpret ng iba. Importante din ang review center kung ano. Ako kasi yung ina-advise ko sa kanya based lang sa experience at saka kasi alam ko yung capacity niya. Kaya yun yung advice ko sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na wag na kayo mag-review center kasi malaking tulong din ang review center. Ako kasi nagkaroon din ako ng confidence noon sa IELTS dahil nag-review center din ako. So, pero yun nga, dahil nga alam ko yung capacity niya, kaya sabi ko, hindi, kaya mo na yan. Di yun. So, kuha ulit na exam. Pera pati. Yung pera kasi hindi biro yun eh. Una, 10,000. Tapos yung pangalawa, 12,000. So, nag-uusap na kami ni Mrs. na, ba't 20,000 na yan? Sabi ko, hindi, okay lang to. Hindi ko malalaman yung resulta kapag hindi talaga ako sumugal. Nandito na to eh. At saka sabi ko, UK yun, UK. So, go! Kinakabahan, nagdadasal uli. After ilang days or week, lumabas sa email, isinend yung letter na pasado. Sinend ko ulit kay Lorenzo. So, yan. Sabi niya, okay na yan, pare. Relax ka na lang, hinga ka na lang.
So, hintay ako. Hintay. December. So, sige. Okay pa. 2022. Doon na dumating yung isang napakabigat na pagsubok sa, hindi lang sa akin Major. sa buong application at sa buong pamilya namin. Na hindi ko inaasahan talaga na kakaharapin ko yan. Bago mo pre ituloy ang mukhang malalim, medyo mabigat. Bago mo ituloy yan, mag-commercial muna tayo, papasok ang ating mga sponsors dito. Craving the best barbecue in town? Discover barbecue by Girly, where smoky flavors and mouth-watering dishes meet perfection. Perfectly grilled just for you. Barbecue by Girly, fire up your appetite today. Experience the taste of home at Filipino Grocery Store, your one-stop shop for authentic Filipino goods, fresh ingredients, and favorite snacks. Visit us today. Filipino Grocery Store, bringing the Philippines closer to you. Craving authentic Filipino flavors? Come to Nanang's Recipe in East Sussex. Delight in home-cooked Filipino cuisine made with love and tradition. Nanang's Recipe, a taste of the Philippines right here in East Sussex. Capture life's wildest and most beautiful moments with Wild Bloom Studios. Expert photography and videography, crafted to tell your unique story. Wild Bloom Studios, where memories come to life. Turn your cherished moments into timeless art with I Am Portraits. Hand-drawn portraits crafted with precision and heart. I Am Portraits, where every detail tells your story. Okay. So, tuloy natin yung kwento ni Paren Drew dito about sa sa struggles niya. Sige. So, Ano kanina, yan? usapan nga natin yung pinakamabigat na struggle sa akin noon. February 14, 2022, na-stroke ako. Yan, na-stroke ako. Aside from that, yung nanay ko is a stroke patient din. Okay. So, talagang gulong-gulo yung isip ko noon. Sabi ko sa asawa ko, ano to Malapit ka na nangyari? palis na ito, di ba? Malapit Oo, ka na palis kasi ano na eh. December December Okay na, yun. na kapag x-ray na kami, ang inintay ko na lang nun ay visa appointment, visa application. Then, sabi nila may COS na daw kami. Wala akong idea ng COS, si paring Enzo lang sasabi sa akin na ready to go ka na dito kapag may COS ka na. Sa'yo na yun eh. Kasi Oo. ang COS, sa'yo lang nakapangalan yun. Hindi nila pwedeng ibigay sa iba. And So, then kanya may na date daw yun. Yeah. So, tuwan na ako nun. Pero, sabi ko sa misis ko, grabe naman nung struggle ko. Na-stroke ako, and then yung nanay ko stroke patient din. Hindi ko may paalam sa kanya. Kay... Sa nanay ko. Nasaan ako? uh, Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na nagkasakit ako. So, yung from passport to IELTS to my health naman and my mom. So, hindi ko alam kung magde-decide ba ako talaga na umalis o mag-stay ako at tanggapin yung tadhana ako na stroke ako. nung na-stroke ka, sa ospital ka? Dinala ka sa ospital? Paano nangyari? February 13, yun naglilinis kami ng lupa, maliit na lupa nung tatay namin sa looban, malapit sa bahay ng kapatid ko. And nag-celebrate sila ng binyag ba ng pamangking ko. So, ang ginagawa ko noon, nagtatabas ako ng mga damo. Siguro, ilang days. Mainit ba yun? Mainit. Mainit nung panahon na yun eh. Tapos, yun nga, may bisyo ako, sigarilyo, nag-iinom. Tapos, sobrang daming stress na nakukuha ko sa trabaho. Dahil pandemic, online lahat, bago lahat sa'yo. Ang hirap mag-adapt dun sa bago eh. Hindi mo alam eh. Parang pinoforce mo yung sarili mo na mag-adapt sa, halimbawa, sa klima. Sabi nila, mabilis daw tayo mga Pilipino mag-adjust sa klima. Pero nung pandemic na yon, doon sa trabaho, na bago lahat sa'yo, nasanay ka ng interaction sa mga tao, nagtuturo ka, nag-explain ka ng mga process, doon pure online. Doon ko naranasan na ibabash yung page mo dahil sa mga decision makings ng admin or ninyo as a team ng university. So sobrang daming stress. So hindi ko na alam kung
anong gagawin ko nung time na yun. So, nagdasal lang ako ulit, Lord, bigyan mo ako ng sign na talagang paalisin mo ako. Sa February 14, nasa hospital ako. Pero yung sa akin kasi ischemic naman, ischemic stroke. So, after 2 or 3 hours, yung kanan ko naman, naigalaw ko na siya. Yung kanang parte ng katawan ko. Pero nasa hospital ka na nun? Oo, sa UMC, Dalasal. So, anxious ako, kabado, magulong isip ko. Dahil sabi ko na, hindi ko naman kinwestiyon si Lord kung bakit niya ako binibigyan ng mga ganong pagsubok sa buhay. Kasi nga, alam mo, nung na-stroke ako, pre, alam niyo naman, ikalalo ka na, alam mo sitwasyon ko. Simula noon. Iniisip ko pa nanay ko. Kasi ako yung nag-aalaga sa kanya eh. Kung wala ako, wala na makakapagbigay sa kanya ng ganong treatment. Kasi yung mga kapatid ko naman ay may mga kanya-kanya ng pamilya at hindi nila kayang ibigay yung full attention na. Yan. Kaya Sa mo. nanay ko. Unlike kagaya namin ni Mrs. na walang anak, anytime na may kailangan siyang bilhin or dalhin sa check-up niya, madadala namin kung kailangan, kung meron ding pera. So, ang dami kong pinoproblema. Yung bill sa hospital. Siyempre. Number one yun. Number 1 yun. Kasi kabibili lang namin ng sasakyan eh. Tapos ka-IELTS mo lang, 2 beses. 2 beses. So, magkano yun? So, nagdadasal ako nun. Pumunta kami para sa hospital, ang pera ko sa ATM may 3,000 pesos lang. Oh my God. 3,000 pesos. Tapos anong ospital yan? Private? Private pa. Oh my goodness. UMC. Sabi mo nga, di ba pare? Puta, mamamatay ka na lang. Huhututan ka pa ng pera. Talagang parang kukunin talaga sa iyo yung pera, mamamatay ka pa. So sabi ko, Sad to say, ganun talaga ang business diba? yan. Dasal lang ako ng dasal. Sabi ko, Lord, sana gumaling agad ako. Maalasikaso ko yung nanay ko. Magpakatatag yung asawa ko. Dahil ito na yung talagang hindi ko nakakayanan. Kasi yung nanay ko, every time na ma-stroke siya, may na-aksidente yan. Na-absent ako, dinadala namin yan sa ospital. Ako talagang hands-on. Nasa Bilo na, operahan siya. Ako yung bumibili ng mga gamit doon sa bilihan ng mga gamit dito sa Bangbang. Kung alam mo yan. So, bumibili pa ako, dadalhin ko sa Bilo na. Umuulan, basang-basa ako. Yung pagmamahal mo sa magulang mo, talagang hindi mo kayang walang katumbas. Tapos bigla ka ma-stroke. May application ka dito sa UK. Nag-usap kami ni Mrs. Sabi ko, pagka pinagaling ako dito, ituloy natin to. Sabi niya sa akin, sigurado ka ba? Sabi ko, oo. Tapos sabi ko pa sa kanya, magpakasal tayo. Ayun ang sinabi ko sa kanya. Sabi, kasi wala eh. Mahal ko ang asawa ko, pero nung time na nagsasama kami, nagsama ko 2016 eh, na mag-live-in partner na. Hindi ko siya mapakasalan dahil siguro yung responsibilidad ko Busy ka sa nanay mo eh, di ba? Oo. At saka yung kapasidad, hindi pa ganun ako talaga. Hindi pa ready. Ready, oo. Emotionally, at saka financial namin bilang partner noon ay hindi pa ganun. Mabigat din yun, ano? Hati yung attention mo sa, Oo, pare. Yung iba nga, Focus pre, mo. di ba? Oh. Yung iba nga, yung mga nakatuon yung attention sa magulang. Di ba yung iba nga hindi nag-aasawa? Yeah, that's true. Di ba? Na tumatanda na yun yung dalaga, mas madalas na binata. naririnig. Pero siya, pinagsabay-sabay niya. So, di natin masisi yung stress na dinadala niya. Oo, yun. Kaya sabi sa akin ng doktor sa De La Salle, hindi naman mataas ang iyong blood sugar. Hindi rin tumaas ang iyong creatinine level. Ang tumaas lang sa iyo is yung cholesterol level mo. Sabi niya, anong trabaho mo? Sabi ko po, admin po ako sa university. Anong admin? Ako yung nagsasort out ng admission ng mga incoming freshman student doon sa campus namin. Which is isa kami sa pinakamalaking campus sa university. So, lahat ng mga queries nila, yung mga questions, lahat ng mga gusto nilang sabihin, nababasa ko yun doon sa page namin. Which is ako lang at saka yung dean. At saka yung, wala ako ibang support system na kagaya na may assistant ako na isi-segregate sa kanila na, gawin nyo to. Hindi.
direct nakausap ko ay yung dean, Mm. campus dean, at saka yung mga department chairpersons. Sila ang nagde-decide. Hindi naman ako talaga. Putulin ko lang. Para lang sa mga keyboard warriors dyan, ha? Mga bashers. Mga bashers, yung mga mahilig maglagay ng ng mga comment na wala naman talagang value. Isipin nyo, totoong tao yung nakakabasa ng mga pinaglalalagay niya, at totoong nakakaapekto siya sa sa emotion, psychological, health ng tao. Kaya, mag-isip-isip din kayo minsan. Oo. Kaya kung bago kayo mag-comment ng mga Kung harsh hindi lang na din naman, words, 'di ba? Makakatulong. oo, pag-isipan niyo mabuti 'yun kasi yun nangyari sa akin. I think doon ko yun na-observe, sama-sama na. Sama-sama na. Yung Part siya. part 'yun. Kaya sabi sa ng doktor, kung maiaalis mo yung sarili mo diyan sa line of work mo, mag-resign ka, sabi niya. Doktor na nagsabi niya. Doktor. Okay. Doktor. Kinonsider mo ba yun na sign na maybe? Oo, nung latter part na. Kasi parang Yun yung doon sagot ako ng Diyos nagtatahi sa dasal Kasi mo. walang after 4 days, tinawagan ako ng agency. Mhm. Nakakapagsalita naman ako, hindi naman nabulol eh. Sabi niya, Sir Drew, meron po kayo appointment sa February 23. Willing po ba kayo? Pag ginawa ko noon, sinuportan ako asawa ko, inaalalayan niya ako pagpupunta ng banyo, lahat. Kumbaga siya naging kamay at paa ako. Kulang na nga lang nguyain niya yung pagkain at Para sa akin. makain mo. Oo, ganun, literal na ganun, pre. Mm. Kaya nung sinabi ko sa kanya na magpakasal tayo, sabi niya, naiyak kami doon sa room ng hospital. At sabi ko, binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na umalis. Ituloy na natin to. Ituloy natin. Kung ano mangyayari sa akin, Diyos ang bahala. Lagi nakasandal ako sa kanya. Lagi ako nakasandal. Lahat ng ginagawa ko, dinadasal ko at pinagpapasalamat ko. Hanggang sa punto na nandito ako ngayon, lagi ko pinagpapasalamat yan. Nakikita ko kayo, nakakasama ko kayo, nakakausap ko kayo. Blessing yan lahat. Blessing yan. Naniniwala ako dyan. So, stroke, di ba, simulan natin. Passport, IELTS, stroke. Ano pa ba ako, sabi ko. Pero hindi ko kinwestiyon si Lord, yun talaga, hindi ko tinanong ang Panginoon kung ano yung nangyari. Ibig sabihin, nalagpasan mo yan. Nalagpasan ko yun. Nakarating ka ngayon dito. Oo, nandito na ako ngayon. Ito na ngayon. Siyempre. Pagdating mo dito. Ngayong nandito ka na. At masaya naman kami. Talagpasan mo yung mga dapat mong lampasan. Thank you, pare. Well done. Job well done. Ikaw nga nila. Okay. So, nandito ka na ngayon. So, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung eksaktong trabaho na ginagawa mo ngayon? At kung ano pa, kung ano pang may share mo? Okay. So, with regards sa trabaho naman, mga pre, so, ang job title namin is senior healthcare worker sa isang private company. So, na-assign ako sa sa mga may brain injury na resident. So, bedbound sila. Yan. So, pinapakain namin sila, bibigyan namin sila ng personal care. Is this a private company or NHS? Private company. Private. Is a home care? Home care ba siyang may tuturing? Oo. So, doon yun sa East Midland. Nung dumating ako, after 3 days, saka kami nagsimula magtrabaho. So, lahat, talaga, na nangangapa. Kasi pre, di ba, parang wala ka atang background sa trabaho. Mabinigyan ba kayo ng training? Wala. Nung in-interview ako nung may-ari ng agency, ang binita ko lang talaga sa kanya, yung pag-aalaga ng nanay ko. Kasi, yung inaalagaan ko yung nanay ko before, nung stroke patient siya, ako yung nagpapaligo, kami ni Mrs. Halinhinan kami. Ako yung naglalagay ng pad niya. Manual yun, walang machine na para tulungan yung sarili mo. Itinatayo ko yung nanay ko na isang braso, inilalagay ko yung pad, lock, and that's it. Ako yung naglalagay ng mga roll-on niya, damit, pulbos, everything. Ikaw lahat. Pag day off pa, wala naman akong day off kasi nga, na nag-work from home. So, habang nagtuturo... 24/7 yun, no? 24/7. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Pagdating namin dito, so, nagulat ako, may mga machines na ginagamit para
i-transfer yung mga residente. Mas madali. Mas madali. Tapos dalawa kayong gagawa. Nung una, hindi ko pa yun agad ma-absorb kasi ang nasa sisip ko nga yung health ko. Dahil baka maulit. Ano mo yun? Malamig yung panahon. Bago lahat. Bago sasakyan. Bago ang structure ng building. Bago yung mga itsura ng tao. First time mo mag-abroad eh, di Oo, ba? first time ko eh. Sabi nga nung mga nung mga kaibigan ko na nag-abroad, sabi niya, yung isang pinsan ko, sabi niya, swerte mo. Unang tatak ng passport mo, UK. UK. Bibihira yung ganyan, sabi niya. Eh sabi ko, wala akong idea ng ganun. Kasi ang idea ko lang, pupunta ako dito dahil sa trabaho. At after ilang months, kukunin ko yung asawa ko. And that's it lang. Yun lang talaga. Hindi ko inisip yung kita na malaki, yung magandang opportunity. Kasi nga, galing ako sa stroke. Yun yung naikot sa isip ko ng time na yun. So, nandito na. So, yun nga, healthcare worker. Ganun pala talaga magiging trabaho mo. So, mabigat siya. Hindi siya biro. Hindi siya ganun kadali. Sa umpisa. Lalo na nag-adjust ka sa language. Parang feeling mo, merong talagang barrier between Asian and Europeans. Titignan ka nila by your skin. Pero dun sa napuntahan kong care home, napakaswerte ko naman. Yung treatment sa akin ng mga kasama ko doon ay pantay. Hindi ka nakaramdam ng discrimination. That's good. Okay. Hindi. Kung ano yung salita ko ng English, naiintindihan nila malinaw. And na-appreciate nila ako. Na-appreciate nila yung lahat. So, masakit sa katawan. Hindi biro yung trabaho ng healthcare worker sa private. 12 oras ka. Sabi nga nakatayo, igasikaso ng mga residente, papakainin mo sila during mealtime, and then personal care after 3 hours, 4 hours. Dun sa pinagtatrabahuan nyo, ilan ang pasyenteng hinahawakan nyo? Kasi parang ano yata yan eh, meron kung 1:6, 1:5, ilan yung hinahawakan pasyente? Normally sa amin, 6. 1:6. Pero dalawa kami nun. So 1:3. Parang ganun. Hindi mo kasi pwedeng gawin ng isang residente na ikaw lang mag-isa. So, basta pair kayo, pair. Okay. HCA din siya? Yes, pares kayo. Ang alam ko sa kanila, sa private, sa mga private na mga care homes, mas marami ang healthcare assistant compared sa nurses, di ba? Tama ba? Mas marami. Pero under supervision pa rin kayo ng mga nurses? Parang ganun kasi amin talaga pure personal care ang talagang ginagawa namin. Pero yung mga medication and sa mga nurses na yan. Okay. So 6. So yung 6 na yun may mga kanya-kanya silang mga time para mabigyan ng personal care, mapalitan yung mga pad nila, ma-shower sila, may up sa chair. Dami, no? Madami ginagawa. Kasi ano yun eh. Lahat gagawin mo yun eh. So ano naman yung pre? Ano yun naman yung mga pros and cons na experience mo sa trabaho mo? Sa trabaho. Okay. Yung sa akin naman, dahil nga galing ako sa stroke, kailangan yung mobility mo, kailangan tuloy-tuloy eh. Hindi yung pwedeng nakaupo ka lang, walang exercise. So malaking tulong yun sa akin. Pumabor sa'yo yun. Pabor yun sa akin kasi 12 hours. Exercise ka eh. 12 hours shift. Nga maglalakad ka. Ano ba, day shift or night shift? Day shift. Day shift. Oo. So yun. Tapos yung bahay namin yung bahay ko malayo dun sa Pilcatrabon ko. So isa rin yung factor na nakatulong sa akin. Pros nga. Yan. And then gagana talaga ang buong katawan mo. Tsaka yung isip mo kasi iniisip mo kung ano yung susunod mong gagawin sa isang residente. Ipaplano mo rin kasi, di ba? Exercise lahat eh. Lahat. Hindi lang katawan, pati isip mo. That's good. Kasi 6, kailangan silang may up before lunch. Hindi sila pwedeng lumagpas doon sa time frame na meron sila kasi iniingatan mo nga yung kanilang likod di ba? O yung kanilang bum. Dapat hindi sila magkakaroon ng pressure. So kailangan i-alat mo yung time like personal care, shower. Huwag naman sobrang bilis kasi yung quality ng paglulugod sa personal care nawawala na. So makukuha mo yung gawang maayos naman. Yung doon, parang may diskarte ba? Oo. Alam naman nila tayo mga Pilipino,
magaling tayo when it comes sa diskarte. Ah. Sa pag-deliver ng, yun nga, Yeah. minsan Minsan good yun, minsan bad. Oo, Galing ng yun. Pilipino Oo, dumiskarte. oo. So, But anyway, yun yeah. yung mga pros na nakita ko noon na beneficial sa akin. Hindi lang ako sumusunod lang na ito lang yung gagawin ko. Nag-iisip ka din. Pangalawa, yung sa health ko. Kasi, kung nakaupo lang ako sa opisina, hindi ako kumikilos, possible na maulit yun. Okay. So, okay yun. Yun yung mga pros na nakita Yung ko. mga struggles mo, hindi mo, ano. Yung struggles ko naman, hindi naman ako nahirapan sa pakipag-communicate sa kanila kasi nga, madaldal ako eh. Marunong naman ako mag-start ng conversation. English man yan. No? And then, joker kasi ako. Na-appreciate nila yung mga jokes ko. Doon. Like, kasi dito, parang napansin ko, parang importante rin sa kanya yung sense of humor. Oo. Oo. Oh, yeah, Especially dito. sa mga totoo. katrabaho. diba? Kasi, yun yung magpapagaan ng ano niya eh, ng work environment eh. Eh, yun pa naman yung ibinibigay ko sa kanila. Sabi ko, doon sa dati kong trabaho, yan, joker ako. Yun yung namimiss na sa akin. So, pagdating dito, sabi nila, walang pinagkaiba. Ganon ka din. Sabi nga sa akin ng mabuti, ikaw yung isa. Ikaw yung nakita namin pumapasok dito na laging positibo. Hindi ka namin nakita na nakasimangot ka. Yung pag tinanong ka na okay ka, talagang okay ka. Anong klaseng positibo yan? Positibo sa Yung totoong positibo na sa hindi. trabaho, yung hindi ako nila nakikita ng pag inutusan ako, nakasimangot at ayaw ko, hindi. Kasi siguro nagmamatter yung edad. Pangalawa, bago sa akin yung trabaho eh. Parang gusto ko kasi start sige. new life. Positibo nga. Positive talaga. Positive, Kaya tuwa sila. Good vibes. Oh, good vibes. Pero along the way, meron din naman mga struggles na hindi naman naiwasan. Pero laging ang advice sa akin nito, para iwasan mo yan. Trabaho ka lang. Extra na lang kung may kaibigan ka. Ang kaibigan natin doon sa Pilipinas. Pero ngayon, tayo muna. Yan. So, tama yun sabi niya. So, sinunod ko yun. Tapos sabi niya lagi, makaka-survive ka dyan kasi kilala naman kita, magaling kang makisama. So, yun din ang pinanghawakan ko, pakisama. Nahihirapan ako sa weather. Yan. Kasi, Parang yan, common yan eh. Oo. Weather. lalamig ka. Tapos yun, nagkasakit pa ako dito. Struggle na naman yan. Struggle na Okay. naman. Ano naman nangyari? October 17, last year lang yun. Hindi, 2023. Nagka-pneumonia ako. Pneumonia naman. Dahil siguro sa weather. Sa weather. Nagpapatuyo ka ba ng pawis tapos nalalamigan ka? Oo. Kasi nga, nung summer dito sobrang init. Eh di, nahihirapan ako matulog. Anong nangyari? Natutulog ako ng walang damit. Tapos nakatutok ang electric fan, bukas yung bintana. Classic. Tapos yung trabaho namin, dahil kilos ka ng kilos, pinapawisan Tapos ka. natutuyo na lang. Natutuyuan ka na din. Eh, ang pakiramdam ko nun, wow, ang sarap ng feeling na napapawisan ka, nakakalabas yung dumi sa katawan. Tapos feeling mo talaga, exercise yung katawan mo. Though hindi siya yung talagang proper exercise na dapat ma-receive ng katawan mo, like yung jogging or lifting. Yung sa akin naman, kasi talaga maglilip ka literal ng residente. At lumalakad ka na mabilis. So, parang walk jogging na din yun. So, yun. Tapos, galing pa kami sa trip ni Enzo sa ibang bansa. Weather din. So, hindi na rin maano nung doktor. So, 21 days ako, pre, sa hospital. Alam mo naman yun. 21 days. Ito na naman. 2022 stroke. 2023. 22, namatay pala yung nanay ko. After 2 months yan. After 2 months, namatay pa. So, panibago na naman. Sabi ko, hindi na yata ako lulubayan ng problema. Pero sabi ko na lang, lahat ng problema talaga dumadaan eh. Kailangan mo lang tong tatagan. Nalalampasan naman yan. Nalalampasan. 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 So, after na namatay ng nanay ko, proceed. Okay lang, trabaho. Pero hindi ko naman nakakalimutan yung nanay ko. Hindi ko naman, talagang itinoon ko yung sarili ko sa work at sa pag-process na makuha ang asawa. Kasi ayoko na ma-stroke ulit eh. Kapag naging emotional ako sa sarili ko, tapos ipinaparamdam ko sa ibang tao, ma-absorb din nila yun, pangit. So, inano ko sa sarili ko na, sige, magsasubside itong nararamdaman ko. At makaka-move on ako unti-unti.
After kay mama, yun naman sa katawan ko ulit. Yun nga, na Pneumonia pneumonia naman. ako. So, takot na takot talaga ako nun kasi in denial ako sa sarili ko na nahihirapan ako huminga. Pag umuubo ako, bago siya mag-subside, siguro mga 5 minutes pa. Tapos napansin na ng asawa ko yun. Every night, pinapawisan ako, nilalagnat, tapos papasok na bukasan. Sobra. Sabi sa akin dun ng doktor, no, sa sa urgent, tinignan, x-ray. Ito yung baga, nandito na yung tubig. Sabi niya, magkukolaps na yung baga mo. So, kailangan mo na pumunta ng A&E. So, pinunta ko yung misis ko. Sabi ko, be, tara na. O, na tayo, nasa trabaho siya. Dinaiyak siya. Sabi niya, Ben, ano ba to? Sabi ko, hindi, huwag kang mag-alala. Ako lagi yung relax eh. Ako yung composure talaga sa sitwasyon. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Pupunta tayo doon. Nandito tayo sa bansa na hindi tayo pababayaan. At hindi tayo gagastos ng kahit ano. So, yun. Kasakit ako. Nagstay ako sa hospital for 21 days. Good thing, meron akong separate na insurance na kinuha. Kasi ang turo nga nito sa akin, pagkatapos mo ng lahat, GP, kumuha ka ng union at insurance. Iba yun, private insurance pa yun. Private. Bukod sa national insurance. Bukod pa yun. Bukod pa yun. So, kumuha ka nun. Di sabi niya, good. Pakikinabangan ngayon, magkano lang naman yan? 21 pounds. Di, nakakabili ka nga ng ibang bagay na, yan, para sa health mo. Out of nowhere, nagamit ko siya. So, pinrocess nila yung mga kailangan i-process. Nag-submit lang ako ng papers galing sa hospital. Then, na-process. Doon hindi mo hinihingi yung amount na yon. Sino ba naman ng taong gusto magkasakit para magkapera? Wala. At hindi ka naman naghuhulog para sabihin na makukuha ko yan dahil magkakasakit ako. Hindi. Yeah, for future pag emergency. So yun, another struggle. Kasabihan nga yan, di ba? Yung insurance, yan yung pera na ayaw mong magamit. Oo. Kasi ibig sabihin na may something wrong na nangyari. So, okay yung sweldo naman. Yung sweldo naman dito sa amin. Hindi, bago mo sabihin yung sound mo, pag-usapan muna natin. Ano ba yung mga naging hobbies mo? Kasi syempre, bukod naman sa pagtatrabaho natin dito, meron tayong mga outlet na ginagawa. Parang dami mong pinagdaanan eh, no? Paano mo yung kaya naman pala gusto mong mag-share dito, puro problema pala yung gusto mong sabihin. Hindi naman. Meron din mga, marami Ayan, din sige ako nga, mga tingnan masasayang Hindi, bago mo sagutin yung tanong natin, muna tayo? Break muna tayo. Break muna tayo. Craving the best barbecue in town? Discover barbecue by Girly, where smoky flavors and mouth-watering dishes meet perfection. Perfectly grilled just for you. Barbecue by Girly, fire up your appetite today. Experience the taste of home at Filipino Grocery Store, your one-stop shop for authentic Filipino goods, fresh ingredients, and favorite snacks. Visit us today. Filipino Grocery Store, bringing the Philippines closer to you. Craving authentic Filipino flavors? Come to Nanang's Recipe in East Sussex. Delight in home-cooked Filipino cuisine made with love and tradition. Nanang's Recipe, a taste of the Philippines right here in East Sussex. Capture life's wildest and most beautiful moments with Wild Bloom Studios. Expert photography and videography, crafted to tell your unique story. Wild Bloom Studios, where memories come to life. Turn your cherished moments into timeless art with I Am Portraits. Hand-drawn portraits crafted with precision and heart. I Am Portraits, where every detail tells your story. Okay, pre, balik tayo, paring June Okay. and paring Enzo. Okay. Yeah. So, ano naman ng mga pinagkakaabalahan mo naman bukod sa trabaho, anong hobbies, anong outlet mo naman? Siyempre, kailangan naman natin din di ba? Tsaka para magka-idea din kami, ano ba ang buhay sa Loughborough, sa Midlands? Correct. Yeah, exactly. Okay. So, kapag sabay kami ni Mrs. na day off niyan, so,
I'll make sure talaga na nakakapaglakad ako kahit 2 oras sa town namin. Kasi yung town namin simple lang naman tahimik siya. So na-appreciate ko yung maglakad papuntang town dahil magandang klima. Marami din mga kabataan na nagja-jogging kasi malapit kami sa Loughborough University. Okay. Sikat 'yun. When it comes sa sports science. Parang 3 years na siyang consecutive na number 1 pagdating sa sports science. Kasi sabi nila, yung mga Olympian, maraming Olympian daw na doon nagtitrain. So, that's makakasabay mo sila, nagja-jog grupo sila. Oh, wow. Aside from that, meron kaming Filipino community doon na nag-organize ng basketball league. Maganda yan. Yan. So, nakakasali ako doon. Tapos, Every week or ano? hindi, meron silang season like summer league, tapos winter season, yan. Kasali ako twice. Tapos, yung sa akin naman personal, nagko-collect ng sapatos kasi, ewan ko ba, sa Pilipinas, hindi ko kayang bumili. Kasi dito mahal, chance na natin, pre. Yun. Saka may mga outlet tayo dito na. Yun. Siguro pangkaraniwan sa mga lalaki na kagaya natin na bumili ng bagay na hindi naman natin nabibili sa Pilipinas na ano yun. I think hindi lang sa lalaki yun. I think ano yun. Parang mas malala pa nga sa babae. Yan. Sa ano yan, in general. Kasi, lagi mong hinahanap yung wala sa'yo. Hindi mo Tama ka natikman. dun, pre. Laging ganun yan. Kasi kung nasa iyo na, ba't mahanapin, diba? So yun, sapatos. Pero, ang kaganda dun sa mga sapatos, kasi nasali ako dun sa mga raffle online. Tapos kung ano yung nakikita ko na magandang review, tapos tumataas yung value, sumasali ako. Tapos may time na nakapanalo ako, maganda yung resale value niya, nabenta ko siya. Triple ng presyo. Nagpi-flip up. Oo, parang ganon. Sa Pilipinas kasi nanood Ito ba ako yung ng- Jordan na ano? Oo, yung Jordan nga ba yun? Travis Scott Jordan, na yung canary, yung colorway niya is yellow and blue. So, ay kami nag-usap ni pare. Eto pre, ito lang ang, dahil hindi nga ako pwedeng magtrabaho ng hindi aligned dun sa, sa work May visa ko. na-applicant ka kasi Oo. So, yun ang ginagawa ko. Na-enjoy ko bumili ng sapatos, at the same time, naibebenta ko din siya. So, nakabenta na rin yata ako ng 2 o 3. Ay, magkakasundo kami nito sa mga ganyan. Ito. I think kung merong isang area na si Alco si Parang Drew, geek. Sapatos yan. Tanungin mo yan sa sapatos. Kasi nanonood ako ng mga reviews sa YouTube tsaka sa ibang platform. Yan, napapalo ko na Big Boy Cheng sa Pilipinas. Yan. Yung si Dane ng Flip. Tapos, hashtag natin sila. Sana makabili ako ng sapatos sa inyo pag umuwi ako ng Pilipinas. At dahil dyan, mahilig ka sa sapatos, may tatanong sa'yo si Enzo. Oo. Kasi, paano ka nakakapag-collecta? Gusto natin malaman. Ito na ang importanteng tanong. Sahod reveal. Sa sahod. Ng senior health care worker? Yeah? Healthcare assistant. Healthcare assistant, healthcare worker sa isang private na care home. Oo. Pwede ko In naman Loughborough. In Loughborough. Kasi parang parang Depende kasi sa sa lugar. private yata. Sa private. Yeah, sige. Sa amin, pwede ko sabihin yung amount. Yeah. Kasi Yan naman ang transparent naman talaga sa salary. Yeah. So, sa amin kasi, 11.90 na yata kami or 11.75 per hour. Per hour. Tapos normally, ang kinukuha ko lang na shift, so 14 days kami kasi contracted kami na 40 hours a week. 40 hours a week, okay. So full time. Ang pinaka-max ko na duty talaga is 18. 18 days. Oo, sa isang 18 days. Okay. So, mabawasan pa siya ng mga NI, everything, taxes, mga nasa kulang-kulang 1.9. 1.9. 1,000. 1.9 ang net. Ang net. Ang pinakamataas mo yun sa isang buwan. Ang pinakamababa mo. Ang pinakababa ko, pagka normal shift, siguro mga 1.5. 1.5. 1.5. Pero sa 1.9 may ka doon? Nagbabank ka? Oo. May bank na doon. Meron na yan. Okay. 18 days na yan. Yeah, Kapag 14 days lang ako, yun yung normal shift ko, nasa 1.5 lang ako.
Kung matadagdagan siya ng 14 days kang magtatrabaho sa isang buwan. sa 4 na week. Oo nga, sa isang buwan, isang di ba? oo. Hindi na masama yan. Kalahating... May ano ba? May banding din ba sa I care think home? Like wala. kasi sa NHS may mga banding. Oo. Band 2, band 3. Meron din bang ganun? Sabi mo kasi ba senior ka? Senior. Meron pa bang under sa'yo? Oo, meron. Yung misis ko, dahil siya dependent ko, hindi naman siya galing ng Pilipinas na hinar. Dito na siya hinar. Anong tawag sa Ano lang sa kanya, support worker. may support. So ibang role yun. Iba Ibang talaga role. yun. Pero same ang aming trabaho. Oo. So, na ano lang talaga, dahil nga, galing kami ng Pilipinas, at hinar kami, So ibig sabihin ang rate ng support worker same? magkaiba. 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 Yeah. Yun. So yun, nababalanse ko yung sinesweldo ko, na itutulong ko sa pamilya ko, na itutulong ko sa asawa ko, sa pamilya niya. Bibili ka ng sapatos. Yun, nabibili ko yung mga bagay. At lagi naman sinasabi sa akin pare na yun deserve mo yan sa mga bagay na pinagdaanan mo at saka sa bagay na I-add to cart mo na yan. pinaghihirapan mo. Basta dapat wag kakalimutan ng ipon. Kahit pa may savings ka. Yun din ang lagi niya sinasabi sa akin dahil meron kang dapat ginogol in the future. Exactly. So, okay ako doon. Masaya ako doon sa mga na-achieve ko. Kasi sabi ko nga, kung ito ay hindi ko mapakinabangan, may makikinabang na nito sa Pilipinas. And then, meron din bumibiling mga shop dito na mga sapatos na kahit nagamit mo siya ng ilang beses lang. Madami dito merong ganon. second-hand store. So, Mga thrift. sa ngayon, doon pa lang ako yung hobby ko. Hindi ako makapag ng mga lupa kasi hindi naman ganun kalaki yung pera ko para may pambili ng lupa. Saka parang hobby ba yan? Hindi na hobby yun. Hindi na yun, di ba? Business na yan. Business na. Pero yung mga relo, siguro darating sa ganung point kapag talagang Yan. Darating yung masasabi mo sa sweldo mo na hindi naman nagiging stable talaga di ba? Pero masasabi sa sarili mo na malapit ka dun sa pagiging financially stable. It's just magandang Dapat attitude meron yan. magkaroon tayo ng in future financial freedom. Oo. Freedom. Tsaka meron din ako kasing mga alam mo yung kaibigan mo na nangangailangan din. Ay di minsan nagiging tulay ang misis ko di. Sige lang. Konti. Pero may 200 ka ba dyan? May 200 ka ba dyan? Bakit naman hindi? Di ba? Hindi ko sinabing wala, hindi ko sinabing meron. Pero ang sagot ko ay safe. Bakit naman hindi? Di ba? Bakit naman hindi? Hindi ka mawawalan. Ewan ko lang magkakaroon ka. Kasi alam mo yung terminology sa nanggaling ako sa politiko SK parang napangakuan na nga kayo. Toto pa rin ito. Joke lang po yan. So ganun lang, sa akin, nai-inspire ako doon sa mga nakakausap ko din na mas ahead sa akin or yung mga mas bata sa akin na mas mabigat yung pinagdadaanan nila. Tapos yung mga mas matatanda na mas nagiging maganda yung kanilang takbo ng buhay. Hindi lang financially or yung pagsasama bilang mag-asawa at nakikisama sa ibang tao. Kailangan balanse mo rin naman talaga. Kaya yung mga pagbili ng mga luho, okay yun para ma-inspire ka sa trabaho mo. Motivation din yan. Oo, kasi magpursige ka at makita mo yung pinagpapagodan mo. Kasi dito nakikita mo talaga yung pinagtrabahuan mo. Unlike sa atin, sa Pinas. Bago ka bumili ng bagay na gusto mo, hindi mo mabili agad. Minsan nga, hanggang pangarap na lang. Oo, totoo. Hindi mo kayang bilhin agad-agad kasi isasantabi mo yun. Kailangan bumili ka muna ng primary needs mo. Siyempre, Pambayad sa upa ng bahay, kung naupa kayo. Pambayad ng kuryente, tubig. Dito. Ayun. So, Okay na tayo? Oo. Thank you so much. Salamat At sana. nag-enjoy ako Maraming salamat sa kwentuhan sa natin. Salamat sa pag-attend mo dito sa amin. Thank you, paring Enjoy, Mark. pare. Thank you, paring Enzo. Salamat. Hopefully, naka-inspire yung aking journey. Totoo, inspiring talaga yung story. Kasi, ang dami mong struggles, pero natuloy ka pa rin dito. Pero kasi kung iba yon, baka pwedeng sumuko na di ba? Oo. Totoo yun, ha? At Ako marami akong natutunan. yung mga bagay na dumating sa akin, hindi talaga biro yun. At lagi kong kinakapitan yung ating Yun nga, task. parang nakita ko doon, parang
pwede ka lang. Magtiwala ka. Oo. Tsaka ako ang natutunan ko talaga, iba kapag ka marunong kang magmahal sa magulang mo. Iba ang balik sa buhay pinagpapala mo. ka. Oo, pinagpapala. Iba talaga yung balik sa buhay. Pagka marunong kang tumanaw ng utang na loob sa ano mo, sa parents. Yung pagmamahal, hindi nga lang utang na loob, yung pagmamahal mo sa parents, iba talaga yan. No? Nasa ano yan eh, 10 Commandments yan, di ba? Sabi Kaya nila, iba talaga yan. I believe that. pagpahalagahan mo ang mga magulang mo, ibabalik ng Diyos ang nararapat para sa iyo. Imagine mo, wala ka namang experience sa ano, di ba? Wala. Yun lang talaga. Bilang Sa nasa magulang. UK, no? Bigla ka nasa UK because sa experience na dahil sa pag-aalaga mo Yung sa nanay parents ko. mo. Totoo yun. Kaya nga iniisip ko, kung hindi ko siguro pinagtiyagaan at hindi ko minahal ng lubos sa nanay ko sa pagsakripisyo ko sa kanya, baka wala ako dito. Wala akong idea. Kasi kung ang idea ko lang yung trabaho ko sa Pilipinas, hindi ko matyatsyaga siguro ang ganitong kabigat na trabaho dito. Lalo pa doon. Minsan 'di ba, yung akala mo yung burden mo ngayon, pero actually yan pala yung stepping stone mo sa ano mo. yan. Sa magandang future. Mas magandang future. Parang Akala mo ang na-realize ko na nandito na ako, na nagkikwento ako ni parang Enzo, parang isineset talaga ako nung nanay ko. Ipine-prepare na niya talaga ako. Oo nga, no? Di ko naisip yun. Ngayon wala naisip yun. 'Di ba? Oo. It's like parang yung lagi kong tinatawag na divine intervention. No, 'di ba? Parang, nga, no? Totoo. Kasi, Akala mo, 'di ba? maaari siguro, ewan ko lang kung hindi mo inalagaan si nanay mo or hindi nangyari sa kanya yun. Tapos dumating yung interview mo, anong sasabihin mo? Wala ka. Wala. Yeah. Wala. Na anong experience mo? Oo. Pero medyo mabigat yung sitwasyon na yun. Pero yun yung binigay sa'yo. Oo. Tapos, Galing. sabi ko na, hindi ako talaga makakarating dito kung hindi ko rin pinaghirapan. Kasi baka sabihin nila, pure swerte lang yung pagpunta dito. Ay, hindi, Nakapunta walang dito. ganon. May Sabi nga nila, effort swerte talaga. din. May kasama swerte, pero sabi ni Lorenzo, sinamahan mo yan ng sipag at tiyaga. Ang masisipag, may swerte. Ako naniniwala ako sa swerte. Pero ang swerte kasi, habang nagsisipag ka, mas siniswerte ka. Mas gumagaling ka sa buhay. Kasi ano yan eh. Magkakasama yan eh. Gumalaw, magtrabaho ka muna, susunod Nandun yun yung swerte. Yun ang swerte. Kasi yung sipagin ka palang swerte na yun. Pag tinamad ka, malas na agad. Oo, yun. Yun. Kaya, yun, thank you That's so really much good, yeah. sa inyong dalawa. meaningful At hopefully, yung susunod na uupo dito sa table ay mas inspiring yung kanyang kwento. Lahat naman yun. Oo. At Maraming ano. mas marami pang matututunan yung mga viewers ng channel na to. So hopefully, after this, ay mas madaming manonood, mas madaming magpa-follow. Yun. At I'm looking forward na maging part ako ng team na to soon. Wala problema. Wala namang ano. Pre, basta nasa Brighton ka, Thank you. you're welcome dito, pre. Thank you so much. Salamat. I feel at home every time na pupunta ako dito sa Brighton. Pagpapasok ako ng bahay ni paring Lorenzo, parang nasa town namin, nasa Indang. Yung wala kang problema kasi ganun kami nito eh. Nabalik Pag sa pumupunta ano siya sa bahay namin, dire-diretso lang, bibisa sa nanay ko, kumukuha ng kakainin, okay na. Ganun din ako sa kanila. Natutulog kami kung saan kami available na pwede matulog. Cowboy kami. Kaya nung nagkasama kami dito, lagi namin pinag-uusapan. Ni sa panaginip, hindi namin inisip na dito kami magtatago. Magtatago sa iyo. Walang makapagsabi. Okay. Okay, that's it. Okay. Yeah, okay na lahat. Thank you ulit. Maraming salamat dito. Thank you sa inyo. And God And bless. pasalamatan muna natin yung mga Ayun. sumusuportang sponsors natin. Girls Barbecue, maraming salamat. Nanang's Recipe, Filipino Grocery, Filipino Groceries, and then Wild Bloom Studios na nagko-cover ako ng any kinds of events. And then meron din akong photo booth kung gusto niyo photo booth rentals na unlimited prints. Meron din tayo yan. Meron akong idadagdag kasi may nagpapahabol sa atin. CMA Jewelries. Meron tayong isang Filipino dito na gumagawa ng sarili niyang line ng jewelries. So, ano niya siya. Tingnan niyo na lang dito. Sige. And then lalagay namin yung link niya sa Instagram. And meron tayong isang Filipino na nagbukas ng coffee shop dyan sa parting Eastbourne, yung Dexter's Coffee Shop. So, yan. Ayun, visit niyo. Dexter's Coffee Shop. Yan, lalabas dito yan sa ano namin.
Alright. Yan. So, yeah. That's all. Thank you. Thank you. Ay, Hi, this is Mark. Hi, this is Enzo. And this is Drew. And, And this this is is the the Pinoy Pinoy Brit Brit Podcast.